Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, may buntag na tong tanan. So, daigo na to ng Ginoo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, nadungog na ninyo ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan. So, nakahibaw na ta kung unsa na ang ato ang mga ikipambuhat-buhat karon sa taong kagalingon dihas tong pamilya. O nya, kung naa man ganita adto, katong mga 7 capital sins, mga occult practices, di ba? Ato na ng usbon. Kaya nga no, kanang tanan, wala gid na gitudlo sa ato ang simbahan. Kay wala man na gitudlo sa simbahan, dili gid na iya sa simbahan. Kung dili na iya sa simbahan, kinsa man na? Sa demonyo. Muna siya. Munang angay na tong pamalandungan o angay na tong sa katimanan. So ang obligasyon karon ang pag-share parte aning devil's attack. Unsaon man ta pag-atake sa demonyo. Pero sa dili pa ana, musuguta og sa dili naa na gyud ta sa sitwasyon sa gitawag og spiritual warfare. Di ba? Sukad ta na bunyagan, sukad ta na himong Kristiyanos, musugot mo sa dili, belong na mo sa, or na-enter na mo sa spiritual warfare. Sugubat na ni, till the end of life. Kay gubat man, gani, sa kanang earthly nga war, World War I, World War II, naa sila gitawag of art of war. Di ba? Naa sila art of war. So, ang demonyo pod, naapod sila yung mga plano. Unsaon nila nga maatake ta, mga tao. Na sila yung plano. Ug mo na usas akong i-share karon. Una, unsa man ang mga objectives sa demonyo? Unsa may tumong? Diba? Unsay tumong? Nganong atakihon ta sa demonyo? Para to draw us away from God. Nganong atakihon ta sa demonyo? Para ipalayo ta sa Ginoo. Mao na yang objectives. Lain nga objectives, atakihon ta sa Ginoo para ibali, i-twist kung unsay gusto sa Ginoo nga mahitabo sa tong kinabuhi. Unsa may gustong mahitabo sa Ginoo sa tong kinabuhi? Gusto ang Ginoo nga magmalipayon ta. Gusto ang Ginoong malangit ta. Unya kay ang demonyo di man gusto ana. Sumunang iyang i-twist, atakihon ta parang i-twist ang plano sa Ginoo diri sa ato. Ikaduha. Ang ikatulo, nga iyang objectives, mauna nga to deny God the worship and glory He deserves. So i-deny. Dili ta pa himo, di ta paampuon, to deny God the worship and glory He deserves. So ang Ginoo deserve gid na nga ato ang daygon. Di ba? Ato ang daygon, ato ang ampuan. Unya, mauni siya atakihon ta sa demonyo para nga dili ta mudayeg sa Ginoo.
Parang dili ta magampo sa Ginoo. Muna siya. Ang ikaupat, ngan unsay objectives niya nganong atakihon ta? To destroy us. Gubon ta. Ang atong kinabuhi, gubon. Kay ang Ginoo, siya man ang nagtukod, siya mo'y naghimo, siya mo'y hinungdan nganong naata sa kalibutan. Pero ang gusto sa demonyo, gubon, to destroy us. So mauna ang iyahang mga objectives. So ari na ta sa iyang mga strategies, iyang mga pamaagi unsaon ta paguba. Na una, i-deceive ta. Linglahon ta. Ha? Linglahon ta. Deceive is the first steps towards following Satan. Diba? Linglahon ta, ilaron ta. Unya og mailad na mauna ng panahon na nganing sunod na ta ni Satanas, sa demonyo. Unsa man nga pamaagi, pananglitan, sigarilyo. Gusto ta nga mo undang og sigarilyo. Pero tintalon ta, linglahon ta para magsigit ta og sigarilyo. Dili kita ka wa tay kusog nga mo pugong sa tong kagalingon sa pagpanigarilyo. Temptation na. Oh, example kaning second party, kaning mga kabit-kabit. Oh. Daghan kayo, linglahon tag maayo nya ang kaning sa mga kanang model ko gamay aning mga sa mga second parties no. Kung naa ko'y daghang na encounter ana mga pasyente, moingon jud sila, Brad, mas maayo pa sa ako ang ikaduha nga partner karon kaysa katong akong gipakaslan. Ingko ngano man unsa may nakamaayo? Insya sa una, Brad, katong akong gipakaslan, bunog kay ko, Brad. Daghan kay problema, gubot kay mong pamilya. Ingko nya karon, insya tawhay na, Brad, wa na may problema, wa na nindot na among dagan sa kinabuhi. Ako siyang giingnan, Ma'am, bungkagon ba di ay sa demonyo ang iyahang gitipo, iyahang giusa? Ang gibungkag sa demonyo, ang katurang giusa sa Ginoo. Diba? Ang katong gikasal pare mo to iyang subject nga bungkagon. Pero katong mga second party, katong mga kabit-kabit, iya gitong hatagan og haruhay nga pagpuyo. Ngano man, kahibaw man siya nga inikamatay ang mga tawhana, mura na siya pana tiurok na dito sa impierno. Oh, kay og iha pa ng bungkagon, iha pa ng hatagag problema. Mubalik na sa Ginoo. Di gansi siya. Maunang makabantay ta na ay mga tao nga aton tan-aw nga haruhay ilang pagpuyo. Pero unsa may source sa ilang mga income. So una naa sa dili maayo, una sugal, mao na nga nadato sila tungod kay ngana ba? Wala sa maayo nga pamaagi. Unya nindot man ilang dagan sa kinabuhi. Wa man sila problema. Nindot ilang dagan sa financial. Mao lagi sa kong giingon ganina, bungkagon ba di ay sa demonyo nga siya may siya may nag-usa ana. Kay ngano ang katuyuan ana kay kanang mga tawhana nagpuyo na wala man na sa grasyas Ginoo. Kay ngano wa man na sila kasal. So sa ato pagapuyo na sila pirme sa salang mortal. Oh. So inikamatay ana, automatic. Matik na, impierno na. Lain nga strategy niya, i-divide. Ha? Himuan ta og division. The devil seek to cause division in nations, churches, families, and friendship. So daghan kay nang nahitabo. O, ang concrete nga example ana kanang nahitabo sa China ug sa Pilipinas, it is a division. Di ba? Kagubot, chaos. Oh, sa atong simbahan naay panahon nga simbahan maingon ani unya tungod kay protected siya sa grasyas Ginoo, mahibalik rapod siya sa harmonious nga pamaagi. Families, perting daghana, division sa families.
Ha? Na ako'y mga kaila, nag-usa sila sa usa ka balay, pero tagsag kwarto ang banag asawa. Na? Magsigi siya, naa sila mga trabaho, pero ang kwarta sa bana, iyahara. Ang kwarta sa asawa, iyahara. Unya luoy mga asawa, kay mo may nag-atiman sa anak. Di, ngunana, dapat usa. Ug paitan sa financial, usa ra mo. Ha? Ngunana, kay sa pamaagi, ngunana, mauna na ang strategy sa demonyo. Hatagan tag division sa ato mga anak. Ato ang una-unaon ato mga anak, duol pa bata sa ato mga anak. Or naanay division natong ginikanan ngadto sa ato mga anak. Ug makabantay ta ana, nagsugod na ang atake sa demonyo diha sa ato ang pamilya. Ingon na. Friendship, daghan kay ni mga amigo, amiga, mga bungkag. So kinahang mo na ang usa sa strategy sa demonyo. Ang ikatulo, mao gihapon. Ang strategy, ang ikatulo is destroy gihapon. Gubon jud mo jud na pinakatumong sa demonyo diha sa iyang pag-atake, to destroy us. Gubon ta. Na? So destroy is this is Satan's ultimate purpose. Ha? Ultimate purpose to destroy our testimonies, to destroy our lives, our finances, our marriages, and families by deceiving and dividing us. So mauna, ato ang pamalandungan kung asa natadapit. So mao to no, nahibaw na nato unsay objectives niya, nahibaw na tag unsay strategies niya. Nya napod siya ay mga taktika. Unsaon pag-atake nato? Na siya tactics. Unsa may iyang tactics? Grabe ka prepared ang demonyo pag-atake sa tao no. Kung imong tan-awon planado jud kayo. Iyang unsaon niya pag-atake ng tawhana? Planado jud. Ang iyang taktika una is present the evil in something good. Di ba? I-present ang evil in something good. Example ani, nakakita mo sa salida nga Robin Hood. Di ba? Unsa may advokasya ni Robin Hood? Kusugay siya mutabang sa laing tao, di ba? Sa mga tao, iyang advokasya is to help people. Nindot ang iyang advokasya. Pero unsa disaraman siya nahimo nga dili mao. Tungod kay ang iyang source is thief. Mangawat siya, manuli siya, kay iyang itabang sa katong mga kabos. So which is dili mao. Kay sa iyaha pa lang pagsugod, sa pagpangita pa lang niya og source, di na mao. Diba? Present evil in something good. Karon, panahon na, kabantay mo anang mga online nga mga religious item, mawabitaw ng stricto may parte ana. Ngano? Naana po na, ilahan na po na gi-attach na po ng mga occult ana nga kuan, mga punsoy. Kabantay mo anang sa online anang Padre Pio or Benedictine Medals. Complain ra na siya, wa dyan ay problema. Okay ra na, complain. Pero nga na nga mga kristal kanang puti anang daplin, sagol na punsoy. Di na pwede ipasurrender na mo dere. Kay contaminated naman na. Ingon na. Example, naa sa online nga Benedictine Medals. Benedictine Medals. Unya na ay marag ikog-ikog tulo ka buok na ay puwa, blue, unsa pa usa, yellow, green. Naingon na. Ipasurrender na namo. Nga naman, sagol na og punsoy. Moingon din, Brad, Benedictine Medals man eh. Benedictine Medals lagi na. Pero sagulan og mga patuo-tuo. Moigo gyapon na silahang taktika. Present evil in something good. Sa mauna, una nga taktik sa demonyo. Ikaduha, God is the hindrance of happiness in human nature. So ang Ginoo mo'y babag
sa kalipay, sa tawhanong kalipay. Diba? Ang concrete ana is example ka ng mga kabit. No? Kami sige migyaw-yaw ingon ana nga di jud na maayo ng kabit. So sila ang Ginoo, ang balaod sa Ginoo mo ay nagbabag nila para sa ilang tawhanon nga kalipay. Oh. Mo na siya, taktika na. Ikatulo, the devil is saying that impossible to resist temptation. Katong gisgutan ni Brad GC ganina, tentasyon. Nagpatuo ang demonyo nga imposible ang pagpugong sa tentasyon. Imposible ba? Ha? Imposible, posible. Oh, mananingog. Ha? Kung atong tawhanon nga kusog, makaingon yung imposible. Kung ato lang tawhanon ba, pagkatao, paitan ako, di ko mosampit sa Ginoo, maiyang ko, di na ko manigarilyo, di na ko mo atos kong kabit. Imposible gina. Kaya nga no, tawagan mga ana, why, di anay tulo ka, sinsiyong may buot diri gatuyok-tuyok, hantak ba? Adto po ka dito. So di ka pugong sa mga tentasyon. Kung ang imuha lang kaugalingon imong tawhanon, mooy imuhang imurilay rakas imong tawhanon nga kusog. Kanus aman ta makapugong ana? Makahimo tang kusgan, makahimo tang mopugong ana kung mosandig ta sa simbahan. Kung mosandig ta ni Kristo. Nga na. Pero maulagi, ipatuo man sa demonyo nga imposible ang pagpugong sa mga tentasyon. Pero mapugngan gina pinaagi sa pagduol nato sa simbahan. Katong gihisgutan ni Brad Johnny ganina, cares. Kana usa na sa makapugong. Lain pa, ikaupat nga taktika. Devil make us believe that temptation will never end. Ang demonyo nagpatuo nga ang tentasyon wala na'y katapusan. Maobitaw nang makabantay mo ang mga tao. Maghilak na. Mura na sila gidat-ugan sa kalibutan tungod sa ilang mga problema. Problem is temptation. Ha? Mahuna nga ang mahitabo magbigti na. Maghikog kay nga naman napuno na sila sa tentasyon. Napuno na sila sa problema. Ha? Devil make us believe that temptation will never end. Wanay katapusang tentasyon, wanay katapusang problema sa kinabuhi. Wala giduok na kag maayos imong problema. Pero naapa na siya. Di naapa na siya utlanan kung muduo lagi ta sa simbahan. Mao dyan na. Ikalima, devil is not exist. So nagpatuo gyud ang demonyo nga wala siya. Mao na gina. Nagpatuo nga tuo man ka, why demonyo, di ba? Nay mga tao maingon, tuo man kag demonyo. Why demonyo oy? Oh, pero inig-exercise ni Padre. Moingon gyud sa Darwin. Wa lagi may Darwin. Oh, moingon na, wala lagi sila. Pero sila mismo miningon, wa lagi may. Oh. So, ingon ana, mauna nga magpatuyang na lantas ato ang gipang buhat-buhat bisag dili maayo. Kay ngano man wala lagi demonyo. So, ingon ana, taktika na nila. No? So, kung ato ang pamalandungan, baliko na ko, grabe ka prepared ang demonyo para mo atake sa usa ka tawo. Naa siya objectives, naa siya strategies, naa ay mga tactics. So, naa siya art of war. Kita, unsa may ato Unsa may ato pumbuhaton para makakontrata na nila, mga demonyo. Mao na din ha. Mao tong giingon ni Brad Johnny nga kinahanglan ang cares i-part na sa ato ang kinabuhi. Kay mao na siya shield.
mauna siya'y harang, mauna siya'y dipinsa nato. Ani nga gubat. So, ari na ta. Kung unsaon man ta pag-atake sa demonyo, moto yahang mga preparation. Pero ari na ta sa atake. How the devils attack. Giunsa nato pagkahibalo nga giatake na kita sa atong kontra nga mao ang yawa. Unsaon man, naay duha ka klase nga atake sa demonyo. Ordinary attack ug extraordinary attack. Mao ni gisgutan ni Brad JC ganina. Ordinary attack, tintalon kag maayo, temptation, mao pud ni usas ilahang strategy, ilang preparation. Tintalon ka. Oh, kay ngano man kahibaw ang demonyo. Nga kung mapuno na kas problema, mapuno na kas mga temptation, imuhan ng balikason ang Ginoo. Di ba? Makabantay ta na ay mga tao. Ginoo, nganong ako pa may imong gihatagan aning sakita? Nganong dili man sila? Di ba? Ato anang balikason, ato anang sumbalikon si Kristo. Kay nganong gihatagan ta aning problema? Ug maunay usa sa atake sa demonyo. Gani si Kristo wa man ka ikya sa temptasyon sa demonyo, di ba? Gitintal si Jesus Christ dito sa kamingawan. Oh, kita pa kaha. Oh. Si Job, gitintal ang pinaka-concrete nga example si Job. Kabasa mo sa Book of Job, giunsa sa demonyo pag sakit si Job. No? Pero before nananghid ang demonyo ni Kristo sa Ginoo. Ana istorya silang duha. Atong tan-aw ni imuhang servant, imuhang followers nga si Job. Kung ako ning hatagag problema, hatagan ni nako tanang kasakit, di ba ka sumbalikon? Di ba ka tunglohon? Unsa may tubag si Ginoo? Gi-allowed sa Ginoo. Sige. Testing sige, sakita si Job pero ayaw lang patya. Naay gikuan ang Ginoo, ayaw patya. Sakita lang. So sa ato pa gi-allowed di ay. Gihatagan og permission ang demonyo nga sakiton si Job. Ug maupod na kung naa maganitay mga sakit karon, maupod na atong angay pamalandungan nga siguro gihatag ni sa demonyo nga sakit uban sa pagtugot sa Ginoo. Ingon ana. So unsa may nahitabo ni Job? Biya nga wagtang iyahang katigayunan, nga matay iyahang tanan niyang pamilya wagtang jud. Siya na lang usa napay sakit. Di ba? Pero unsa may istorya ni Job? Niingon si Job, Ginoo, ikaw mo'y naghatag aning tanan kanako. Ug ako kining i-offer kanimo. Ako ang kinabuhi, ako ang kalag. So wa gyud siya moingon Ginoo, nganong gingon ani man kuno mo wa jud. Kundili ang iyang kasakit, ang iyang sitwasyon, iyang gi-offer sa Ginoo. Surrender ang demonyo. Pag surrender sa demonyo, naayo si Job, mas daghan pa og kabtangan. Daghag grasya ang gibubo sa Ginoo diha sa tuwa. Dito ni Job. Ug nindot og maunay mahitabo sa ato ang kaugalingon. I-offer na to kanato mga sakit atong mga gipambata, i-offer ta sa Ginoo. Kay mao lagi anha raman ta mahimong kusgan kung makasandig na ta sa simbahan ni Hesukristo. So mao na siya ang ordinary attack. Ang ikaduha, ang extraordinary attack. Unsa man ning extraordinary attack? Ang extraordinary attack na ay upat ka klase. Gisgotan ni Brad JC ganina. Upat ka klase. Unsa man ni? Ordinary at oppression. Ang extraordinary attack is una, oppression. Ikaduha, obsession. Ikatulo, infestation. Ikaupat, possession. Mao ni upat. So, arita, una sa oppression. Unsa man ning oppression? Oppression includes burdens or affliction
that torments from the outside and which are wide-ranging and diverse in nature. So kanibang example ani is ato ang health, ato ang panglawas. Di ba? Sige, tagbalik-balik og doktor. Sige, sakit na to, inigabalik sa doktor, way klarong findings. Operasyon na. Di ba? Dahil sige lang sakit atong hawak, pahilot na to, jay kuan, operasyon na siya. At takihon po ta sa operasyon, pinaagi sa emosyon. Daghan kayo kasagaran ani amo ang mga pasyente sa emosyon, kani mga bata. Maoy kasagaran, nganuman, nganong na-oppress ang mga bata? Product sa kuan. Kana bitaw mga sikan party, kana mga bungkag ang pamilya tungod sa mga kabit-kabit. Mauna, grabe ang emosyon sa bata, anak. Na ako'y pasyente, ang iyang naglaslas siya, pikas-pikas, apil pa diristiil. Ingko day, nga naman nga gusto man kang magpakamatay. Insya di, wama ko'y gusto magpakamatay. Kuya, ingko nga nung galaslas man ka. Tag-as glaslas, tag-anak tag-asa. Insya nga, kuan kuya, mauni siya'y, o maglagot ko sa kong mama, grabe mag-hatred sa iyang ginikanan. Mao na nga og mapuno na siya, moabot na iyang kapuno, iyang pasakitan iyang lawas para nga murag ma-refresh siya. Ingon ana, pasakitan na iya ang iyahang kaugalingon para nga mulurang ang iyang depression, mulurang ang iyang hatred. So imagine mga ginikanan, sa inyong paghimo sa ingon ana ang nagsuffer ang mga bata. Daghan kayong sitwasyon. Moingon bita na ako'y nabasahan sa Facebook. Looy, makain kog looy ngano niingon ang bata. Ako makakita lang ko sa smile sa kuang mga ginikanan pinaagi sa picture. Picture ra siya makakita ng smile ilahang iyang mama, iyang papa. Kung imuhan ng pamalandungan looy kay no. Kay ang bata naghandom nga unta ang iyang pamilya malipayon pero makakita na lang siya diha sa picture. Naghandom ang bata nga unta atimanon sila sa iyang ginikanan. I-care sila pero unsa may iyang nahitabo, i-care sila dili personal through cellphone. Tawagan na lang ka. Kumusta naman ka dinha? Kay nganong mutawag raman, kay maglisod mag-uli, kay naamang po'y laing pamilya, mo nang tawagan na lang ang bata. So ingon ana no, luoy. Unya, grabe ang hatred, grabe ang anxiety. Mo nang magkuha na lang dyan, maghuna-huna na dyan, magpasakit sa ilang kaugalingon. So, ingon ana ang oppression sa emotion. Grabe, mostly sa among mga kaso diri mga emotion. Kasagaran. Psychological, finances. So, sa financial, daghan pod. Kana bang nindot yung trabaho ang asawa, nindot yung trabaho ang bana. Pero, murag way na tigom. Murag gasahod o plangganang buslot. Ha? Kaya nga naman, inigsweldo to ang kamanghuran, hospital na pod. Pagkasunod buwan to ang kamagwangan, hospital. Murag perming lusot ang kwarta. Why natigom? Financial oppression. Ha? Spiritual life. So, i-oppress po da ita sa spiritual life. Sa unsa man nga pamaagi. Kana bang ultimo bagtingan sa simbahan, alingog-ngoga na ka sa baa po na ng simbahan na da sa baa na ka. So tanan nga mga naa sa simbahan, tanang mga santos, tanan nga di nakaganahan. Muna sa spiritual oppression. Di nakaganahan mag-ampo, di nakaganahan mag-rosary. Ingon ana siya. Oppression sa spiritual life. Relationship. So mauni daghan gi oppress ang relationship. Ngano?
kana bitong inyohang pagpuyo nga way kalinaw, kalipay, walay panaghiusa, oppress na. Kana ba perming gubot atong pamilya? Naghandom tag kalinaw pero way mo abot. Oppress na. Atake na sa demonyo. Sa atong trabaho, atakihon gyapon ta sa atong pagpanarbaho. Kabantay mo, naay mga tao nga inig-apply ani makasulod pero dili mo lahutay og trabaho, muundang nya mga apply na puglain. Ngano man tungod kay i-oppress either ang iyang mga kauban, problema sa iyang mga kauban, or siya mismo maoy problema. So opresyon na, ha? Mo na siya ang opresyon kung ato ang isumaritanan, murabag tanang di malas nga nahitabos atong kaugalingon. Opresyon na siya. Na kras imuhang kamanghuran rong buwan na pagkasunod buwan to, ano po'y nakras lain. Pagkalaing sunod buwan to, ano po'y na hospital. Ngun anak ba? Inig-abot sa bana, imbis sugaton o kutsaras, sugatog dila. Yaw-yaw. Nganong karon pa man ka? Nganong man? Di ba? Oh, asa man imong silo? Sweldo ra ba dayo pangitaon? So, ingon ana, oppression. Ikaduha is demonic obsession. Unsa man ning demonic obsession? Persistent, disturbing preoccupation with an often unquestionable idea or feelings. Kanibang ang kaning obsession gikan ni siya sa oppression, ning level up lang. Ning level up ni siya. Di ba? Example sa health. So, pilmero sige kag adto sa kanang hospital way klarong findings. Kuman adto na pukas albularyo, di ba? Hantod nga mag-anam jud kalunos ang imong lawas. So kuan siya ini kahuman ani muundang lang ko dayon kay mag-blessing, sacramental blessings dayon consecration sa senses. Alagi ini kahuman. Ini kahuman sa kon topic. So mao to. Level up ni siya sa oppression. So example, mo to, sa health manggani imbes tarong pa ka mulakaw unya hantod mag-anam og kalunos. Mag-anam og kanang mag-bedridden ingon na. Sa emotion, kung dili ni ma-address ang emotion, mo prone nito suicidal thoughts. Mo upgrade na siya suicidal thoughts. So mo ni siya imbes of oppression ra to, mahimo na siyang obsess kay ngano naghuna-huna naman kang kutloon imuhang kinabuhi. Ano siya? Atake na ikaduha kuan na siya. Sunod kani sa mga imagination, mind, sa third eye, bilong ni siya sa obsession. Ang third eye, naay duha ka klase nganong ma-open ang third eye. Una, ma-open ang third eye pinaagi sa generational courses. Kana bang naatay mga ato ang amahan or lolo mga tambalan, kaliwat. Mo na siyang usa sa maka-open sa third eye. Ang ikaduha, makuha na to ang ma-open ang third eye pinaagi sa pagduwa og mga tarot card. Kanang mga ang kuan karon is kanang email, kanang sa cellphone. Makapa-open sa third eye na. Kanang mga magduwa og spirit of the glass. Kana maka-open ang third eye na siya. Ngunana. So kaning sa email nganong makaingon ang demonic games ni siya tungod ang iyang mga karakter is mga demonic jud. Una ana magduwa man na siya, duwaan. Pero moabot ang panahon nga damgo-damgohon na ng bata magsigig duwa. Di ba? Unya mausab ang iyang kinaiya. Og malubat na ang cellphone, magsigi na, magwild na kay asa ang charger.
Maway load, mag-wild na kaway load, kay ngano magduwa sa email. Nguna na, hangtod nga, ang karakter, murag para niya ninggawas na. Ninggawas sa cellphone, nag-uban-uban na niya. O makakita na siya. Mag-uban-uban na niya. O, ingon ana. Nya mo nang moingon sila, ay naay kuan, nay tao nga itom, ana, mo na kasagaran nila makitaan. O, mo na una. So ang third IDI, padung na siya level sa iyang pag-open. Ang una is senses. Ma-open imo mga senses. So makabantay mo, makasimhot mo, nimahong buwak. Nimahong kanal. Bisag naa mo sa syudad, naa mo sa third floor sa condominium, pero inigsod sa inyuhang kwarto, nimahong kanal. Asa maning kanal nga torba pirte mang layo ato nganong abot pa man diri sa kwarto. Nimahong asopre. So kana open imuhang third eye. Na pagkahuma og di pa na nimo ma-address, makakita na kanang itom or puti nga murag anino. Nguna na. Nya og di pa gina nimo ma-address, mukalit na maglabay-labay man na. Di pa na nimo ma-address, mupundo na makakita na sa tinuod naong ana. Detalyado na jud ang kada iskina sa naong anang demonyo ha, makaila na ka. Makita na nimo. Ang sunod ana is imo na nang maistorya. Ingon na. Kung maistorya na nimo, pwede na nimo na suguon. Paitan na kay kontra. Nya nagsakay motor, nya lagot man kay ka. Ingon nya, i-crash ragod na. I-crash gina dito. Ingon na ang third eye. O kana moabot na ka sa level ingon na nga third eye. Na ka sa ma-possess na ka, posesyon na. Sanib na saniba na ka. So ingon ana ang obsession. Lain pa spiritual divination, mao na siya ang third eye nya, compulsive nature of habitual sin. So gihisgutan po ni Brad JC ganina. Kanang habitual sin, kanang musala nga gasigig balik-balik. Obsession na siya. Nga sala nga dili mapugnan. Sige sugag balik-balik, sige hantak, sige pamuwang, ingon na, sigarilyo, inom, di ni mo mapugngan kana obsesyon na siya. Sunod. Ikatulo is hapit na ko, 10 minutes na lang. Infestation. So unsa man ang infestation? Ang gisgutan ni Brad JC ganina, infestation is dili sa tao. Naa sa lugar, butang. Pero mahibaw nato kung nanay demonyo anang atong balay, una, walay kalinaw, gubot permi ng balaya, kana, infested na. Namuyo anang balaya, puro mga naay kabit, infested na. Namuyo anang balaya, puro mga gamitay drugs, kana, infested na. Namuyo anang kanang balaya na ay gi-rape anang balaya, infested na. Samot naghikog, infested ng balaya. So ang infestation di ay na ay sa kunong gingon ay do ka klase. Una, matngon na nimo kung naanay demonyo anang imong balay, kung una mo to gubot ang inyong pagpuyo. Ang ikaduha, manglihok na gina inyong mga butang. Katong gingon ni Brad JC ganina. Nilang Brad Johnny. Manglihok na. Magbutang ka sa cellphone ani sa mong kwarto. Uli mo adtor ka sa kusina ka mainom og tubig. Pagbalik nimo nawa na imong cellphone. Unya ikaw raman usa. Naibukasar mo tong cellphone hana. Pag adtog CR kay kasi aron ka, to ara imong cellphone sa bawol, gahumol na. Infestation. Musigarag kalit ng imuhang suga, kalit lagtingog na imong TV o radyo, infestation na. Unsaon pag address anang infestation? Unsay itong buhaton? Una, i-deliverance na nato. Mao'y pinakauna. Papahawaon na natong demonyo nga naa sa ato ang pamuyo. I-deliverance na, pagkahuman publishingan og balik. Narabay uban nato nga ditsog tawag pare, dre manglihok na maray mo mga butang i-blessing ko aribe. Di pare pod nga wa kahibaw, blesser po siya dito.
ang nahitabo ana dili mo effect ang blessing. Nganong dili mo effect ang blessing? Naara man tong demonyo dito, wa man to pahawa. Unya di man pwede magsagol ang good ug ang bad. Ilahi man jud na. Unya di naman to sila mukuan kay una man gi-consecrate man. Nakaunam sila puyo dito. So why effect ang blessing? Mo nang una is i-deliverance, papahawaon sila, pagkahuman blessingan. Kana mo effect na ang blessing ana. Kaya ngano, gipapahawa naman sila. So ingon na ang infestation, dili lang sa balay, naiuban sa mananap. Kabantay mo inyohang mga baboy, magsikamatay, unya inyong mabantayan na ay pattern. Mamatay akong baboy kada alas 3 sa kaadlawon. Na ay pattern infested ng inyohang mananap. Naapoy lugar nga moingon sila hilan. Daghang mamatay, daghang makras. Kana siya is ang uban na ihawan, halaran, parang wa nay madisgrasya. Pero kami ana amo nang i-deliverance. Kay ngano, infested ng lugar na ay demonyo din ha. Mo nang papahawaon. I-deliverance. Ingon ana. So ingon ana ang infestation. Ang sunod, possession na jud. Sanib na. Possession is the highest form of demonic attack. Take control of the body, not the soul of the person. So, mura ra kag natulog ana, wa ka kay baw si gibuhat pero wala galihok-lihok ka kisi-kisi na day ka. Daghan kay may kaso suma ganina, daga syagit diha. Nya og naa pa si Father Darwin na ay napay sulem diri unta og na si Father, anha mo makadungog sa mga grabe nga syagit sa mga iyang ipang sulem. Mga possess gyud na sila, mga high rank ng uban. So ingon na kinsa man so ingon na ang posisyon no. Sa katong 7 ka mga dagkong sala nga sa 7 capital sins, kung katong mga demonyo adto motoy musud sa tao, pertitong gahi kuhaon. Kay ang 7 capital sins mo nay mga dagkong pultahan nga sudlanan sa demonyo. Mo na siya. Nya og naay og kompleto na ami pasyente na diri kompleto ng 7 ka dagkong sala. Kalois Ginoo hapit na magduha ka tuig wa pa maghuman. Perting gahi atang tangon. Ingon ana sila ka kusgan nga demonyo. So nganong vulnerable man ta sa possession. Kinsa man ang mga tao nga subject for possession. Kinsa man na. So mao ni siya ang nasumari sa katong ilahang strategy, katong sa ilang tactic o sa ilahang unsa pa to usa objectives, strategy, objective ug tactics. Mao ni siya prone. Bali mo ni siya kanang sumari. Unsa man ni? Vulnerable to possession is the person who are deep in occult practices. Grabe ka tuhoon. Mo na siya. Have almost no relationship with God. So di na gyud magampo. So sa ato pa wa nay kumpisal-kumpisal, wala nay simba-simba, wala nay rosary-rosary, wa na siya relasyon sa Ginoo. So mauna ni. Nya plus naa pa siya gibit-bit nga ang mga unresolved negative emotions, katong emotions mga bata katong gisgutan ganina. So mauni vulnerable to possession. So kung masud ka sa ilahang strategic, sa ilahang tumong, sa ilahang mga taktika, kung naa ka adto, vulnerable to possession ka. Pero ako makaingon ko nga dili pa nimo oy pinaka highest form of demonic attack. Makaingon ko dili. Ngano? Magmalampuson ang Ginoo, magmalampuson ang demonyo sa pag-atake sa tao kung kanang tawhana ang kalag-an ng tawhana to ana sa impierno. Maunay pinaka highest form of attack sa demonyo gyud. Ilaha gyud ang paningkamutan nga kaning tawhana inig kamatay ani automatic impierno gyud na kay mao may ilang purpose. Mao man na ilang purpose. Kay batod pa ni Brajani, dili man mo dawat ang demonyo og kwarta.
Di mo dawat og kwarta. Kay ngano, kalag ang ilahang katuyuan. Gani dire mag-solemn si padre. Pabungaton pas demonyo, Darwin, how much you need? Pila ang imong gustong kwarta. Gusto kag diamonds, gusto kag gold. Oh, ingana naon mo dire. Father Darwin indig solemn. Kay ngano, dili sila interesado anang mga butanga. Unsay interesado sa demonyo, ang kalag sa usa ka tawo nga tuah maadto na sa impyerno. Mauna, successful sila. Kaning mga posisyon, kaning gisaniban, ug magampo ni og tarong, magampo ni og tinuod, maliberate ni sila. So dili na sila maadto sa sa impyerno. Maadto na sila sa langit. Oh. So ingon ana, ang pinakakuyaw nga atake sa demonyo kung maadto ta sa impyerno. So mao to ang ako ang sharing unta na amoy gamay nga nakatunan. Unya usbon ako, salamat sa inyohang pagpaminaw gikan sa pag alas 8 hantod karong orasa. Unya usbon ako mayong udto ug may daghang salamat. Manguras ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Unya mosunod dayon ang blessing sa mga sacramentals. Unya naatay paghimuon nga renouncement o protection unyang alauna. Alauna na lang ta mag renouncement and protection. So karon magkuan sa ta pag-anda mo para sa blessing sa mga sacramentals ug sa senses. Unya inikaman sa blessing mo break ta para sa paniudto. Alauna mo balik ta para sa dinhi. So mamalit pa siya na sila, bro. Ato siguro yung hatagag pila ka minutes. Mag-blessing ta ba? Or muhuwat tag pila ka minutes kay murag namalit pa siguro sila. Pero unang minutes ka na. Kaya natin ang blessing. Sige pa yung pagkaon. Sige. Ay, malit ang expose na. Baga mga 10 minutes? 10 minutes lang. So, naingon si Father na ay mga 10 minutes para sa pagpamalit sa mga sacramentals ug napay mo palit. Unya after 10 minutes magsugod na ang blessing.